Bago tayo magsimula sa content natin, gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nag-avail sa akin ng one-time payment, printing template, updated na nga pala yung template natin. Inilagay ko na doon yung calendar template natin for 2026. At antayin nyo lang, gagawa tayo ng tutorial kung paano tayo gagawa ng calendar dahil malapit na naman yung calendar season. And anyway, ito yung magiging content natin para sa ngayong araw na to. Maraming nagko-comment sa akin sa ginawa kong borderless printing tutorial at nakita ko ang dami ring nagko-comment na hindi daw gumagana yung kanilang Epson 5590 sa pagbo-borderless. At kani-kanina lang may nag-message sa akin at napatunayan nga natin mga tropa na hindi nga gumagana yung Epson 5590 kapag nag-install ka ng Epson 382 or yung ginagamit natin na pang bypass na driver para makapag-borderless tayo. Mga tropa ko, kung gusto nyong ma-experience yung makakapag-print kayo ng borderless, I mean, yung sagad na sagad yung print, dulot-dulo, pinakakanto, lahat na piprintan, malamang sa malamang, I highly recommend na huwag kayong mag-avail ng mga ganyang klaseng printer, yung Epson 5590. And anyway, dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng konting idea or knowledge kung paano naman nag-i-stand out etong Epson 5590. Syempre, sa kanilang printing speed. Yung 5590, ayan yung pinakabagong generation ng Epson 5290 sa mga hindi nakakaalam. Pero kung ako yung tatanungin mga tropa ko, mas pipiliin ko pa rin talaga etong Epson 5290 kung ikukumpara natin siya dito sa 5590. Nakikita nyo naman yung pinaka-itsura niya na bago ng kahit papano. Ayan yung pinaka-front. Ito yung luma na dating generation and ito yung latest generation. At nag-i-stand out naman etong printer na to dahil sa kanyang printing speed. Yung pinaka-normal printing niya tumaas. Mas mabilis na siya ng di-hamak kung ikukumpara mo sa dati niyang version na 5290. Pero kung ipagpapalit mo naman yung borderless printing, nasa sayo kung gumagamit ka talaga ng borderless printing. Pero kung lagi lang naman na text or mga photos lang yung piniprint mo, okay lang naman kung magi-stay ka na dito sa bago kung mahilig ka na bumili ng mga equipment na laging bago or yung mga latest. So, ikumpara natin sa printing speed, 15 IPM na yung pinaka-normal printing niya ng text, yung pinaka-black, and yung sa colored naman 8 IPM na. Medyo bumilis ng kahit papano dahil dun sa pinaka dati niyang model 10 IPM lang yung speed niya. And nakita nyo naman kung gaano kabilis lang mag-print yung 10 IPM. Ipapakita ko sa inyo dito sa video na yan sa screen natin. Ganyan lang siya kabilis mag-print yung Epson 5290. And mabilis ng kahit papano yung Epson 5590 kung naka-experience kayo or user kayo ng 5590. Pero may mga downside din talaga etong 5590 dahil meron na siyang maintenance box na tinatawag. And kung gusto nyo nga na ipalit yung borderless feature, merong mga downside. Eto, no? And eto yung ipinagpalit ninyo sa mga pagbo-borderless. Meron kayong another consumables which is etong maintenance box. Sa mga owner ng 5590, baka hindi ninyo alam, every time na nagre-reset kayo ng printer, kailangan ninyong linisan yung maintenance box na which is dito sa 5590. Papalitan na ninyo siya, hindi na pwedeng lilinisan nyo lang. Ito yung pinaka-presyo niya, around 800 or 600. Pero kung i-reset nyo yan, hindi ko alam kung nabubuksan etong pinaka-maintenance box niya. Kung hindi siya nabubuksan, medyo mahirap talaga or papalitan nyo talaga etong pinaka-maintenance box niya. Hindi kagaya dito sa Epson 5290, lalabahan mo lang yung pinaka-maintenance box niya or yung waste ink tank niya. And pwede mo na siyang i-reset using adjustment program. May mga pros and cons talaga mga tropa ko kung bibili kayo ng printer. Kaya wag kayo basta-basta bumibili ng printer nang hindi ninyo alam yung mga features or yung mga karakteristik niya na kapag ka nandyan na yan, baka mabigla kayo, gamit lang kayo ng gamit. Sooner or later, hindi na kayo nakakapag-print. Etong mga printer na to, may mga limit yan sa pagpiprint. Pero, i-reset mo lang yan. Etong 5290, gagamit ka lang ng adjustment
adjustment program and lilinisan mo lang yung pinaka-maintenance box niya. Unlike dito sa 5590, palit ka agad, di ba? Ayan yung ipinagpalit ninyo sa pagbo-borderless, although bumilis naman yung speed. Kung medyo naiinip kayo sa speed ng printing ng 5290, ganun talaga. And eto mga tropa ko, no, dinownload ko yung pinaka-drivers ng 5590. Makapag borderless naman kayo dito, pero hanggang 4R lang. Ito 4x6 inches, ito yung pinaka borderless settings niya. And meron din siya sa 3R, yung sa mga mabababa lang. Ito yung 3.5x5. Makapag borderless kayo kahit na mag user define kayo dito ng 5R, hindi talaga kayo makapag borderless. Wala siyang borderless talaga. Ayan lang, 4R lang at yung 3R. Hindi kagaya sa Epson 5290 natin, magda-download ka lang ng Epson 382, makakapag borderless ka na kagad ng A4. Kagaya niya, no? Meron siyang borderless settings. So, eto yung tinatawag mga tropa ko na bypass. And makikita ninyo yan sa pag-i-install ninyo ng inyong mga printer. Ito yung 5290 ko, nakapatong siya dito sa Epson 382 and same port sila. Iisa sila ng dinadaluyan na kable. Kaya magagamit natin yung Epson 5290 natin as 382. Compatible sila mga tropa. Kung makikita niyo dito sa port sharing natin, 5290 pero meron siyang nakalagay na Epson 382. Kaya ang nangyayari, pwede natin ito magamit as 5290. Ang nangyayari naman dun sa 5590, hindi natin siya nababypass. Pwede natin i-install yung Epson 382 at ang mangyayari nga doon, ipapatong mo lang yung pinaka-installer or yung driver sa 5590 na 382, magpiprint siya pero blanco. Pagka ganun yung nangyayari, hindi compatible sa inyo yung pinaka-software, talagang hindi siya nagbo-borderless. So, ganun ang mangyayari. Ayun yung ipinagpalit ninyo sa kakarampot na speed dito sa 5590 and mas mahal siya ng di hamak, 15,000 siya. Kung ikukumpara mo naman dito sa Epson 5290, 13,000 something lang siya. And yung ganito kong printer, napansin ko na baka magmahal etong 5290. Kaya bumili ako, 11,000 ko lang siya na bili and syempre ang laking tipid nun. Sa mga wise na katulad ko, alam nyo naman na yan na mas okay talaga bumili sa online dahil may mga discount. At akala ko dati, yung 5590 meron siyang borderless, wala pala. And ayun, so okay pa rin talaga na mas bibili kayo ng printer na walang mga maintenance box. Eto mga tropa ko, yung may mga maintenance box na mga printer, nasa sa inyo kung susugal kayo dyan and wala na tayong iba pang pwedeng gawin dahil napipace out na yung mga magagandang printer. Yung mga bagong model ngayon, 8050, 11050, yung mga pinaka-rubber roller nila ang ninipis at ang papangit kaya laging nagpi-paper jam. Ang nangyayari, bibili ka na naman ng bibili ng panibagong rubber roller. Nung nakaraan may nagpa-repair sa akin ng kanilang Epson 11050. Pinalitan yung pinaka-rubber roller kasi nagpi-paper jam. Ayun yung pinaka-issue and napakaraming issue ng mga bagong models ngayon. Kaya I highly recommend pa rin talaga na ang bibilihin ninyo na mga printer yung mga dati ng model, yung walang mga maintenance box, yung mga dati na, yung mga luma pa, 3210, 5290, or kung may pera kayo, bumili na lang kayo ng mga workforce printer kaysa nabibili kayo ng mga bagong model, yung mga tig 30,000 na kamamahal. Talagang ang sakit sa ulo ng mga may maintenance box ngayon dahil ang dami ring nagpi-PM sa akin, Epson 8050, 18050, 11050. So wala na tayong magagawa, natsyatsambahan kayo na mga defective na mga printer. So talagang mas recommended ko pa rin yung mga luma or yung mga agaya ng mga series na ganito, yung mga Epson 121, 3210, 3250, 5290, yung mga ganyan, yung mga walang maintenance box, di ba? Nagdagdag ka na nga ng consumables na bayarin dyan sa printer mo, hindi ka pa nakakapag-borderless. Pasensya na rin mga tropa sa mga hindi talaga gumagana sa 5590 yung pagbo-borderless. Huwag nyo nang pilitin pa. Baka kung ano pang mangyari dyan sa mga printer ninyo. Anyway, kung user kayo ng 5590 or nakakapag-borderless kayo ng
A4, mga tropa, A4, yung isang buong A4, i-share nyo naman dito sa ating community para yung mga ibang owner ng 5590 makapag-borderless din sila. Pero tatlo na yung lumapit sa akin na may printer na ganyan, hindi talaga gumagana mga tropa. Yung ginagamit natin na bypass na Epson 382. Comment down below kung may mga iba pa kayong mga techniques sa mga pagbo-borderless ng ganito na 5590 dahil hindi nga gumagana yung 382 na drivers. Siguro dito na natin tapusin tong content natin. Para sa mga bagong magsisimula ng printing business dyan, search talaga kayo na mag-search or kailangan yung features na gusto ninyo dun sa pinaka-printer makuha ninyo. Hindi yung kagaya neto, nagugulat yung iba na hindi pala pwedeng mag-borderless, although may nakalagay dito sa pinaka-website kasi nila na pwedeng mag-borderless using custom driver pero hindi nga talaga gumagana. So, message na lang kayo sa ating Facebook page kung gusto nyong mag-avail ng mga templates, Canva Pro, Adobe Photoshop. Ayun na lang. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.